Ayun mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang magtatarot card reading na naman sa inyo. Ayan, ah, gagamitin natin ang bagong card na ito na dinonate sa akin ng ah, isa nating masugid na taga-subaybay at taga-panood ng ating YouTube channel. Ayan, dinonate sa akin itong tatlong baraha. Yan, at nandun pa yung iba. Ito lang muna ang gagamitin natin pag paumanhin ninyo ako. At ngayon lang ako nakapag-upload ng video dahil nung mga nakailang linggo hanggang sa kagkahapon ay busy talaga ako at nagkatin ako ng lamay sa aking second cousin din kasi kagkahapon lang siya inilibing. Ayan, tapos ngayon balik na naman tayo, balik tarot, balik gamutan online, balik tawas na naman. Yan sa mga nagpatawas sa akin ng mga taga ibang bansa diyan. Ay hintay-hintay lang ma'am at uunahin ko lang ito at isusunod natin ang inyong pagtatawas dahil para maganda ang ating ang reading natin ngayon dahil namimiss ko talaga ang pagre-reading. Ayan. At po mga kapatid, simulan na natin ang pagre-reading. Ayan. At malakas po dito ang ulan, kaya pagpasensyahan na ninyo mga kapatid. Napakaganda nitong barahan na ito. Spiritual ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Sa spiritual. Sa susunod mag-iipon na naman ako kung meron na namang budget at kukuha na naman tayo ng card. Yan, o mag-a-avail tayo ng card na puro love reading naman ang ating i-reading kasi may mga masugid natin na taga-subaybay puro kailangan na naman daw nila ng love reading kasi ako mga kapatid ay isang spiritual healer ako. Tinatawag na isang manggagamot kaya mas gusto ko mag-reading sa spiritual kaysa sa mga love reading na yan. Pero susubukan natin mga kapatid pag may card. Madali lang naman basahin yan o ibabahagi yung mga mensahe na ibinababa ng baraha. Kaso sa ngayon ay wala pa akong mga card na mga ganyan. Mas gusto ko pong spiritual ang pag-uusapan dahil mas maganda yun mga kapatid. Yan. Ito na mga kapatid ay pipili na tayo ng 7 baraha dito. 7 baraha. Yan. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baraha mga kapatid. 7 kasi isusunod natin itong baraha na ito. Isusunod natin. Malakas ang ulan dito mga kapatid. Itong mensahe na ito ngayong December 1. Ito mga mensahe. Yan kung anong mga mensahe ngayon sa inyo. Yan, spiritual. Itong crystals. Itong tao na ito ay nagre-ritual ito. Yan. Sa ngayon mga kapatid, nagre-ritual ito sa bandang mga gubat. Yan. Sa gubat, sa mga malalaking punong kahoy, parang nagre-ritual siya upang mapasunod niya ang mga ng kalikasan, yung mga elemento, engkanto, kung ano dyan, nire-ritualan niya ito para mapasakan niya itong ginagawa ng taong ito. Yan. Kasi itong tao na ito ay dati itong nasa liwanag, ngunit nilamon siya ng inggit. Yan, nilamon siya ng inggit, galit, puot, o kung ano man. At siya na naging mangkukulam siya, naging mambabarang o kung ano man. Kasi itong tao na ito paulit-ulit itong nanalangin sa Panginoon.
Yan, nanalangin sa Panginoon, ngunit hindi ito pinakinggan dahil sa ugali nitong mayroong sakim na nagtataka siya na nare-realize niya sa huli na bakit pinagpala ang mga kaibigan niya, kasamahan niya sa trabaho, kasamahan siya sa panggagamot, bakit pinagpala siya pero bakit ako hindi. Doon niya naisip na parang parang nagtiwalag siya o kung ay nag-aral siya ng kung ano-ano. Nag-aral siya upang pabagsakin kayo, upang talaga parang dahil sa galit at inggit nito ay nilamon siya ng parang hindi na ang mga kapatid, hindi na anghel, hindi na mga mabubuting gabay niya ang lumalapit sa kanya, kundi mga espiritu ng kadiliman na. Yan mga kapatid, akala niya okay pa rin yung mga pinag-aralan niya, pero nilalamon na siya ng dilim. Kaya nagritual ito sa mga gubat, itong tao na ito, dahil upang kayo ay pabagsakin. Yan, maaring kaibigan mo ito, maaring kamag-anak o kaaway man ninyo. Yan, meron kasi dyan mga kapatid na nakaaway mo yung niya, anak, apo, kamag-anak, ay nangingialam yan sila. Pag nalalaman nila ay nangingialam yan sila. Ito ang ginawa niya sa'yo, niritualan kayo. Kung anong klaseng ritual ito, para ikaw ay pabagsakin. Kasi nakikita niya dito na okay ang financial mo, maganda ang karir mo sa buhay, kung ano-ano yung mga dumadating sa yung blessing. Kaya naiinggit itong tao na ito, mapababae, mapalalaki, bruho o bruha, mangkukulam o makukulam na babae, makukulam na lalaki ang nakikita ko dito. Ayan, una, pangalawa, ito ang ginawa niya sa gubat. Nakipapapit. Ang gusto kasi niya dito ay i-hold dito ang mga ang iyong blessing, ang iyong kapirahan, kung ano ang mangyayari sa buhay mo ay hinuhold nila. Narito ang tatlong manika mga kapatid, pula, puti at pula, itim at puti. Sa landas ng pangkukulam mga kapatid, sa landas ng pangkukulam, ayon sa aking mga gabay na nagsasabi sa akin, ang tatlong ito ay merong kahulugan yan. Yan. Itong star of ang pentacle na ito, nakadepende yan mga kapatid kung anong gagamitin mo diyan. Merong tetragrammaton kasi na ang galing sa Diyos, at merong pentacles din na galing sa demonyo. Ayan. Ito mga kapatid, ang pula kasi na ito, ang pula na manika, yan ay pamarusa. Pamarusa yan mga kapatid. Etong na ito mga kapatid, itong itim na manika na yan, yan ay kung gusto ka talagang tapatin, patayin, o kung ano ang gusto niyang gawin sa iyo, na kung gusto ka na mamatay, ganun ang pamamaraan niyan. Ang pula, pamarusa. Ang puti naman mga kapatid ay lang yan mga kapatid, ikaw ay magkakasakit o kung ano-ano ang mga mo. Madali ka lang kasi baklasin kung puting gamit ang manika, pero kung pula ay pamarusa yan, magdudusa ka niyan habang buhay, habang ikaw ay magdudusa ka, magkakaroon ka na malas, kung ano-ano. Yan ang pamamaraan ng na ito, ng taong ito, ang tatlong manika na ito. Kumbaga, pipili siya dyan, naghahanap siya ng option kung ano ba ang dapat gawin sa'yo. Ikaw ba ay parusahan hanggang sa ikaw maghirap, o ikaw ba ay papatayin, kung ikaw ba ay kung ano-ano lang ang gagawin sa iyo ng mangkukulam na ito. Nag-aral ito gamit ang puppet o tinatawag na bududal. Ayan, yan ang sa iyo. Malalaman natin dyan mga kapatid. Huwag kayo magandang ating reading ngayon. Ayan, pag tinutulak ako ng mga gabay ko na magre-reading kami. Kasi ako mga kapatid, pag masama ang pakiramdam ko, pangit ang nababad trip ako kung ano yung mga sa aking emosyon, ay hindi ako nagre-reading. Ayaw ko mga kapatid na ninyo ang energy ko.
talagang makukuha ninyo ang energy ko. Yan, kaya gusto ko nasa good mood ako bago ako mag-reading. Yan, gumagamit ito ng manika sa pamamagitan din ng pagre-ritual. Kung ano-anong mga ginagamit nitong hindi mabuti. Dahil nilamon na ito ng kasamaan itong taong ito. Yan. Ang tao kasi na gumagawa ng masama, mga kapatid, ay hindi pinagpapala. Ni kahit kailan walang mangkukulam na yumayaman. Tandaan ninyo yan, walang mangkukulam na yumayaman. Yan. Kasi puro kasamaan ang ang ano sa kanyang puso at isip. Yan, walang mangkukulam, walang manggagamot na gumagawa ng kaliwa na yumayaman. Dahil madaling nawawala ang pera pag sa kasamaan galing. Yan. Sa kasamaan, sa panluloko, kung ano-ano yung mga ginagawa niya, mga ano na yan, madaling mawala yan. Yan. Charm. O gumagawa pa ito ng mga pamamaraan ng, kumbaga marami kasing klaseng charm, mga kapatid. Merong gayuma. Gumagawa din ito ng para gayumahin ang tao, para hindi makatanggi sa kanya. Dinadaan din ito, mga kapatid, sa mga pagkain. Itong tao na ito, kinahalo sa pagkain, binubulungan yung pagkain. Depende kung ano mangyayari sa'yo. Kahit walang orasyon kasi yan, mga kapatid, kung bubulungan yan, ang sabi ng gabay ko, kung bubulungan niya yan, ay talaga mangyayari at mangyayari yan. Lalong lalo na pag ang taong ito ay galit sa iyo. Kasi ang tao kasi ngayon, mga kapatid, hindi nila pinapalata na tayo ay tayo o sila ay galit sa kanya, pero malalaman mo at malalaman mo yang ano na yan, itong charm na ito. Mahilig din ito gumawa ng mga panggayuma. Ito, mahilig itong, may alam din ito sa mga ganito, kasi pag ang mangkukulam kasi ganito, may alam ito. Ang mangkukulam, mambabarang, merong alam yang mga yan. Yan. Ang tingin kasi ng mga ibang tao sa kanya, maganda siya o kung ano, pero sa tutuusin, mga kapatid, pag wala itong charm na ito, ay talagang napakapangit nitong tao na ito. Maaring matanda na tignan, kung ano man yan. Pero pag mababasag itong ginagamit nito ng isang manggagamot o healer, ay papangit ang anyo nitong tao na itong bruha at bruho na ito, na may galit at inggit sa inyo. Ang scaring na ito, ikaw dito ay ini-stock ka nito, maaring sa social media o kung saan social media, sa YouTube, Instagram, TikTok o kung saan. Kasi di lang tayong mga manggagamot ay nasa Facebook, meron ding mga mangkukulam dyan na nag-i-stock at nag-i-spy sa atin. Yan, tandaan niyo, sa tayong mga manggagamot, tayong mga wag tayo magsabi na tayo mga manggagamot diyan. Tayo lang ang mga manggagamot diyan ang nag-upload o kung ano. Meron ding mga mangkukulam diyan na nag-i-spy sa atin. Meron ding nagmamasid kung ano yung mga pinagagagawa natin, kung ano yung mga pamamaraan natin. Yan, kung paano tayo talunin o kung ano man. Yan yung ini-spy tayo, tinitignan tayo nito sa mga social media. Yan, tinitignan ito. Ayaw kasi nitong lumaban ng harapan, mga kapatid. Ayaw lumaban ng harapan. Patalikod ito tumirada, itong taong ito, babae mapalalaki, patalikod ito tumirada. Ang style traidor yung mga pamamaraan ng mga taong ito. Ayaw lumaban ng patas, ayaw ganito yung mga pamamaraan ng mga to. Kasi scaring, takot din sila takot din silang malaman ang kanilang ginagawa. Ayan, kaya kabado din itong mga ito. Saglit lang, mga kapatid, inom lang ako ng tubig.
minsan na rin ito nagkasakit mga kapatid, pero di pa rin ito tumitigil itong tao na ito, dahil mas nangingibabaw sa kanya ang kasamaan at paghihiganti. Kasi tayo mga kapatid, pag pinairal natin ang ating galit, inggit, ni kahit kailan mga kapatid, hindi tayo magiging masaya pag ganun ang pinapairal natin. Ganyan din ako dati mga kapatid, pero pag pinairal kasi natin ng inggit at kung ano man sa ating puso at isip, magkakasakit kayo. Magkakasakit, maaaring ma-high blood kayo pag makikita mo ang kaaway ninyo, kung ano man. Magkakasakit kayo pag pinairal ninyo ang mga ganyan. Ang maganda dyan mga kapatid, i-let go, let God na lang ninyo. Yan yung mga na mga tao na yan. Itong magical clothing. Itong magical clothing na ito. Itong ginawa nitong tao na ito sa iyo ay maaring sa damit. Ang magical clothing kasi mga kapatid, ang magical clothing na tinatawag sa damit ay maaaring nilagyan yan na kung ano-anong mga dasal, kung ano yan, para ikaw ay maaaring magkasakit. Inuunti-unti ka nitong taong ito. Inuunti-unti kayo, parang gusto lang niya na magkasakit kayo, parang parang makasarili itong tao na ito. Makasarili. Gusto niya siya lang yung masunod, gusto niya siya lang, nandyan lang yan. Pag hindi masusunod ito, nagagalit yung tao na ito. Yan. Maaaring dinadasalan yung mo na malasing ka, kung ano. Kahit saan mga kapatid, marami talagang ganun ng mga tao. Ayaw magbago kahit pinipitik na ng Panginoon. Kasi yung mga umiiral sa kanilang puso at isip ay puro galit at mga hindi magaganda. Yan. Maraming ganyan mga kapatid na walang ginawang matino. Itong witch runs na ito, ang gusto kasi nito mga kapatid, na ikaw lang dito ay magiging stuck sa isang sitwasyon. Ayaw mo, kung sa may mga manggagamot dito, ayaw mo na lang manggamot, pinipigilan ka manggamot, wala kang gana magtrabaho, parang diyan ka lang sa bahay. Ganun yung na ito mga kapatid, ang gusto ng tao na ito, na ma-stuck ka. Natutuwa ito pag ikaw ay nagkakasakit, natutuwa ito. Kasi ito mga kapatid, pag may napapatay kasi sila ng tao, ay tumataas ang antas nila, pero nagiging minus point sila sa langit dito pag may nabibiktima silang tao. Yan dito sa paggagawa nila ng masama mga kapatid. Akala siguro nila ang kapangyarihan nila pag nakakaano sila ng tao ay nagiging malakas sila. Pero pag gumamit ka kasi ng makakaliwa na mga kaaralan, ay mga kapatid, ay pangit ang mangyayari sa kanya bandang huli. Nakikita mo bandang huli, nasisira ang kabuhayan, kung ano-ano na lang yung mga pinagagagawa. Yan. Ito, marami na ring ito mga kapatid, marami na rin itong pinahirapan itong tao na ito. Yan. Marami na rin itong pinatay, marami na rin itong sa kanya, marami na rin itong nabiktima na tao. Dito niya nilalagay, maaring kunyari pako ito o kung ano man, diyan niya nilalagay ang kanyang na tinatapos ng mga inosenteng mga tao. Yan. Itong not magic na ito. Kaya dapat mga kapatid, wag tayong ini-encourage ko yung iba. Wag kayong mag-aral ng mga ganyan para makapaghiganti. Wag kayong mag-aral sa mga ganyan para may iba kasi mga kapatid, nag-aral lang ng mga karunungan. Yan lang nababasihan ko lang. Nag-aral ng mga karunungan, wala, pinagyayabang,
nag-aangasan, tinatakot pa ang kapwa, kung ano-ano yung mga sinasabi na ano. Kasi mga kapatid, kung totoong dumaan ka sa proseso bago mo nakamit yung ganyan, hindi ka dapat hindi mo tinatakot ang mga hindi mo tinatakot yung mga manunood, hindi mo tinatakot yung mga yung porket mahina yung tao, tatakutin mo kasi kesyo ganto, kesyo ganyan. Pag hindi nila alam, hindi nila alam, mataas pa lang kaaralan nun sa spiritual, marami pa lang alam yon, mataas pa lang pinag-aralan nun, at binigla na lang siya bigla nang di nila nalalaman. Yung kasi mga kapatid, ang buhay kasi ay, ang kayabangan kasi, pag mayabang ang tao ay humahantong sa kapahamakan. Yan ang kayabangan. Kaya dapat kung may kaaralan ka man, kung sa totoong nasa liwanag ka, mahalin mo. Tumulong ka sa kapwa ng may halong pagmamahal, hindi yung may halong kung ano-ano pang mga pinagsasabi, kisyo ganto, kisyo ganyan, may malakas daw, wala yun mga kapatid. Ang Panginoon lang ang malakas sa atin. Ang kaaralan natin ay kapiranggot lang mga kapatid. Kaya sa mga kapwa dyan na mga manggagamot na aking nakikita dyan na mamayabang, huwag tayong ganun. Huwag, pangit yun. Huwag tayong magmayabang para katakutan tayo. Huwag. Dapat humble ka mga kapatid. Humble ka, hindi yung ganun. Yung nagmamayabang. Mapapahamak kayo dyan pag yan ay pinairal ninyo ang kayabangan ninyo. Maraming nangyari dyan, pero yan ay totoo. Kahit na binanata na ay mayabang pa rin. O ganun. Hindi kasi ang pagkatahak kasi ng spiritual mga kapatid ay hindi yan kanin na mainit, na pag mainit ay pag isinubo mailuluwa mo ay hindi yan. Iba yan mga kapatid. Buhay ang dyan kapalit pag hindi laro ang pag-i-spiritual ay siya. Kaya minsan maraming tao ang napapahamak dahil namali ng landas sa pag-aaral. Merong nasisiraan ng ulo, meron ng nababaliw kasi hindi kinakaya ng kanilang spiritual na pangangatawan. Minsan nabubuang na kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi. Ayan. Kukuha ulit tayo ng pito dito mga kapatid. Kung ano ang mangyayari sa mga taong sumasabotay sa inyo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kung ano ang mga mangyayari dito sa mga taong ito. The judgment mga kapatid. Mabibigyan ito ng katarungan itong pinagagagawa sa inyo. Maaring kung kayo man ay nagpagamot dito sa isang manggagamot o healer o nagpabaklas o nagpatanggal ng mga spiritual na karamdaman sa inyo, nagkaroon ito ng tinatawag na judgment. Yan. Nagkaroon na ito. At may mga pagkatapos nito, nagkaroon na ito ng may paghahatol na ito sa kanila mga kapatid. No, kung kayo ay nagpagamot sa isang manggagamot o healer o kilala na talagang nasa liwanag, yan,
darating ang araw mga kapatid, ang ginawa nito sa iyo ay babalik sa kanila. Kung ito ay pinabaklas, pinaano ninyo, pinaalis, pinatanggal, yan. Yan yung ano darating sa kanya. Magkakaroon ng judgment ito. Yan. King of Sword. Kahit anong sakit na ginawa sa yun to, yan. Kahit anong sakit, hirap, pagpapasakit, ritual, kung ano yung mga masasama na ginawa sa iyo nitong tao na ito, ay nilabanan mo ito mga kapatid. Nilabanan mo ito sa pamamagitan ng King of Sword. Palaban ka dito. Yan, ayaw mo na nakikitang natatalo ka, at lagi at malakas din ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya hindi ka basta-basta natinag dito. Yan. Makakaramdam ka man ng mga sakit, tusok, panghihina, pero doble yung nangyayari sa kanya dito. Kasi malalaman mo ang lalabas at lalabas yan sa huli kung ano yung pinagagagawa sa inyo. Lalabas yan. Yan. Kasi ito ang kinainggitan niya sa iyo mga kapatid. Maaring may stable ka, may maganda ang ano mo sa trabaho, nabibili mo ang gusto mo, may na mga naipundar ka. Yan, ito yung kinainggitan niya na gusto niyang makuha, yung kakayahan mo rin. Yung kakayahan mo, magaling ka sa trabaho, masipag ka, ayun gusto niyang kunin. Pero malabo yun mga kapatid. Hindi siya na magiging ikaw. Malabo yun mga kapatid. Maaring magaya ka niya, pero yung mga galawan mo hindi niya magagaya ng katotohanan dyan. The Empress. Ang The Empress nito mga kapatid, ikaw kasi dito ay maaring maganda ka, gwapo, kung ano man, at isa sa kinakainggitan niya na talagang marami kang kaibigan, o kinagigiliwan ka ng tao. Ayaw nito na makita ka na na marami kang kinakausap na kung ano-ano. Ayaw nito ng taong sumasabotay sa inyo. Gusto niya yung angat. Yan. 3 of Pentacles ay 4 of Pentacles. Kasi nakikita niya nasa sayo na lahat, opportunity, kapirahan, lahat mga kapatid ay nasa sa iyo na. Kaya gusto nito na kunin ito lahat sa iyo. Kaya nakasimangot yan nga. Gusto niya mapasakin ng lahat ng mga ganito ganyan, gagawan kita ng ritual, matigil yan sa akin na punta, ganito gagawin ko, parang ganyan ba. Pero malabo ito mangyayari mga kapatid, malabo yan. The High Priestess ka kasi. Ang The High Priestess na ito, ikaw dito mga kapatid ay hindi ka dito basta-basta tinatawag na magalaw sa spiritual na mundo. Yan. Kulamin ka man ito, ritualan ka man ito, gawan ka man ito ng masama. Hindi, dahil ikaw dito ay untouchable ka. Marami ding gumagabay sa iyo dahil sa mabuti kang tao, mabait. Marami ka na ring natulungan dito mga kapatid. Yan, kaya ito rin ang isang kinaiinggitan sa iyo. Yan, kasi nangyari na ito sa kanya, tapos wala, nag-iba ng landas. Yan, ayat ito. 8 of Wands. Ang 8 of Wands nito mga kapatid, lahat ng ibinato sa iyo na paglit lang. Lahat ng ibinato sa iyo na kung ano mang ritual ito sa bundok, yan, ano mang klaseng pangkukulam nito sa iyo, ano mang klaseng ritual na ito sa iyo, ay babalik sa kanya mga kapatid. Babalik ito lahat sa kanyang ang ginawa niya sa iyo. Kahit ano pang not magic,
kung ano pang pamamaraan nito ay babalik ito sa kanya. Takot din ito mga kapatid, takot din yan, takot din ito na galawin ka o gawan ka ng masama. Kaya ini-spyan ka nito sa sa social media kung ano na ba talaga ang estado mo sa buhay, kung ikaw ba ay nalulumpo na, ikaw ba ay nagkakasakit na ospital. Ito yung inaano niya, gusto niyang kaya ini-spy ka nito. Okay, kasi pinutol mo na dito yung yung communication mo dahil nalaman mo ang ginawa nila sa inyo. Yan. Hindi lang siya ang gumagawa dito sa inyo, maaring grupo din ito, nagpaplano din itong mga ito. Yan. Pero hindi ito mananalo dahil ikaw ay anak ng Panginoon dito mga kapatid. May judgment ito, darating ang araw nito ay mayroon ditong hahatol sa kanila. Yan. Mayroong hahatol at hahatol sa mga yan dahil sa kainggitan nila. Ayan lang mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.